Muna ako. Ako po si Zar. Ako po ay isa sa mga donor coordinators po ng CAGFI, sa Donor Relations Department. Ang area po na handle ko po ay Philippines. Yan. Kasama ko din po ang aming mga kasama po sa ANCOP. Yan, andyan po si Ate Feb. Ayan, kilala niyo po si Ate Feb from Finance. Yan, Ate Feb. Ayan, si Kuya Leo po ay kasama ko din po na donor coordinator. So, Philippines din po siya. Si Kuya Leo ay Metro Manila. Tapos ako po ay sa Luzon, Visayas, Mindanao. At saka po ang ating mga individual donors. Ayan. Nandito din po si Kuya Paul. Tapos later po, marami pa po tayo makakasama. Nandito din po ang ating mga kasama po from MAPW. Ayan, si Kuya Genesis. Ayan. So, again po, titos and titas, good evening. And thank you for inviting us to share to you yung atin pong process po ng pag-encode. Ano po ba yung mga gagawin natin para mas mapadali po yung ating pag-process ng ating donation for our ANCOP Global Walk. Ayan. So, excited na po ba kayo, titos and titas? Yan, pa-heart react naman po. Pa-heart react po tayo. Ayan. Yan, praise God po. Sige. Okay lang po ba i-request po namin si Tito Zaldi? Ayan. Tito Zaldi for the opening prayer. Hello. Good evening po, Tito. Gandang gabi. Gabi po. Okay. So, this is for ANCOP Global Walk, ano? Yes po, Tita. This meeting is being recorded. Maraming salamat sa pag-i-invite. Okay? Sa gabing ito, tayo ay mapalad dahil tayo natitipon. May isang adhikain, may isang pananampalataya. Sa ating pasimula, tayo magpuri sa Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, aming tagapagligtas, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataong kami yung tinipon. Malakas ang katawan, payapa ang kaisipan. Salamat po sa technology na pinagkaloob mo upang kahit kami magkakalayo, kami maka-attend sa meeting na ito. Salamat po sa nag-facilitate ng program na ito para kami mabigyan ng idea, mabigyan ng kaalaman. At salamat din po sa mga participants na dumalo para po karagdagang kaalaman. At Lord, dalangin po namin na kami po yung gabayan sa pag-meeting na ito upang ito'y maging makabuluhan at naway mas maintindihan namin ang pamamaraan para sa iyong kaluwalhatian. Kaya din po ang mga kapatid namin hindi pa nakaka-join, sana'y maka-join din po sila. Sa lahat ng ito, Panginoon, gabay at patnubay mo ang aming hinihingi. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you po, Tito. Ayan. So, for this evening po, titos and titas, meron po tayong tatlo pong discussion. So, or tatlong bagay po na ipipresent po namin sa inyo. So, first po is yung HOO, yung Home Office Online po natin. Pangalawa po is ROJD. At pangatlo po is Finance Matters. So, ito pong tatlo na to ay magkakadugtong, no? At saka, ito po talaga ay kailangan po talaga natin. And this evening, yun po ang aming ipe-present sa inyo. So, yun din po yung sequence, HOO, OGD, tapos Finance. And if ever po no, na meron po kayong mga question, titas and titas, kindly take note na lang po. Or pwede nyo pong i-chat muna dito sa atin pong Zoom chat box. Tapos po, later po, pagtapos na po yung tatlong presenter, ay tsaka po natin sisimulan po yung Q&A. So, okay lang po ba yun? Pa-thumbs up po tayo, titos and titas. Ayan, praise God. Sige po, to start po, no, for the HOO, to present to you, let's call on Kuya Leo Bulad. Kuya, good evening. Ayan, good evening po sa lahat, sa mga titos-titas namin sa mga taga Cavite po. Maraming salamat po sa pagdalo. Good evening po lahat.
Malinaw po yung dating ko, pa-heart naman po. Pa-react naman po kung okay po ang dating ko. Ayan, may mga nag-react naman po. Yan, well, anyway, sige po. Ngayon po, pakilala po muna po ulit muna ako. Ako po si Leonardo Bulan, in short, Leo, donor coordinator po ng AGW Metro Manila po. Ayun po. Gusto ko lang po makita ang mga reaksyon niyo kung may mga nakagamit na po sa inyo ng HOO. Pa-react naman po, pa-heart naman po. Kung meron na po ba ditong nakagamit na po ng HOO or naka-register na po. Meron na po, pero kokonti nga lang po. So ngayon po, yun po ang pag-uusapan natin po kung paano po tayo magre-register sa HOO po. Let me allow po na i-share screen ko po ang presentation po namin. Hello po. To start po, pwede po natin makita ang ating HOO sa mismong website po ng CFC Angkop. Pwede niyo po i-type yung HTTP, yung pinaka-website niya po, cfcancop.org po. Or pag once na nasa Angkop website na po kayo, makikita niyo po sa bandang kanan, meron po itong support AGW na naka-green. Diyan po, pag once na na-click niyo po ito, magre-reroute na po ito sa inyo doon po sa HOO. Or pwede rin po sa portal members niyo po doon. Meron po doon sa taas na button po. Pwede niyo po rin i-click din po doon na magre-reroute din po doon sa HOO niyo. To start po, pag once na nandun na po tayo sa website po ng HOO, wait lang po . Ayan po, pwede rin po tayo sa direct na po nating itatype sa ating computer or www.cfchomeoffice.com po para po makapunta rin po tayo sa HOO or kung magre-register po tayo. Pag once na naka-register na po tayo, ito na po makikita natin ang landing po. Ito na po yung pinaka-appearance niya. Makikita niyo po yung member ID, yung password, para po makapag-login po tayo. Ang itatype po natin dyan is yung member ID po natin sa CFC. Or kung hindi pa po tayo kung hindi pa po tayo member, pwede po tayo mag-sign up po dito po sa HOO. Or kung yung ginagamit po natin sa portal ID po natin, yun po yung gagamitin natin dito sa member ID po natin sa HOO. The next po, after nyo pong makapag-login, pag okay na, nakapasok na po kayo, ito na po yung next template po na makikita nyo po. Makikita nyo po yung tithes, donation, events, and registration. Papasok po tayo dito sa donation po. Again po, ang AGW po, hindi po siya event, but a program po. Program po yung ang AGW natin po. At ang tinatalakay po natin dito ang instead na po registration, donation po ang ipapalit po nating term po para kasi usually po, donation po ang pinakakabuuhan natin dito sa AGW po. Ang pipiliin po natin dito is donation po. Papasok po tayo dito sa donations.
After po sa donation, magla-landing po ito, naka-establish siya po dito yung Uncop Global Walk. Yung nakikita niyo po na nasa kulay blue, na Uncop Global Walk 2023. Bandang kanan po, may makikita po tayo doon na sa farthest right na donate. I-click po natin yung donate. After po ng donate, pag once na click po na natin yung donate, yun po, mag-i-start na po natin yung procedure po. Unang-una po yung makikita na natin yung select donation. Right after po niyan, i-click po natin yung next. Pag once yung next po, ang pangalawang procedure po is select payment options. Pag once yung select payment option po, as you can see po, makikita nyo na po doon yung mga account number po na ng mga account number na gagamitin po natin sa pagbayad po natin. At saka as you can see po, may itatanong nyo rin po bakit biglang payment po kagad. Kasi along the way po sa procedure po, nire-ready na po na tayo na magbayad na po or i-ready na po natin yung payment natin para hindi na natin siya babalikan. As you can see po, andyan na po yung mga account number ng mga banks natin kung saan po kayo magde-deposit. Later on po, ipapaliwanag po ng finance kung paano po yung pag-process sa GCash payment, pati yung sa BDO pay bills, ipapaliwanag po nila kung paano proseso po ng pagbayad po. Yan po yung pangalawang procedure natin sa select payments po. I-click po natin yung bank. Pag once na na-click po natin yung bank, magpa-prompt po itong dialog box na kailangan nyo na i-prepare yung proof of payment nyo po. Or yung deposit slip. I-ready nyo na po siya. Once na na-ready nyo na po siya, nakapagbayad na po or ready na po yung deposit slip, i-click nyo po yung okay para po mag-proceed na po sa pangatlong templates po. Pag once na sa pangatlo na po tayo sa select donors, as you can see po, meron po tayong tatlong donation type. Once na nandito na po tayo, i-select lang po natin yung donation type. Meron po tayong tatlong donation type. Una, AGW donation. Pangalawa, donor. Pangatlo po, corporate sponsor. Yung una po yung AGW donation, para mas malinaw po sa inyo. Ang AGW donation is amount of donation na nanggagaling sa general member, which is from Young Ministry to CFC po. Lahat po ng member, yan po yung i-select natin or choose natin pag once na magre-register po tayo. Tapos po, dito po sa AGW donation, as you can see, mamaya makikita po natin na nakaset up po siya ng 150, which is good for po yun para sa Young Ministry natin, like po ng YFC at KFC po. The next one is donor. Yung donor po is amount donation from the non-member but solicited by a member. By a member of the community. Sila po yung donor. Ito po yung tayo po ang nagsusolicit sa mga donor natin. Dito po sila papasok sa pangalawang type. Yung pangatlo naman po, yung corporate sponsor, sila po yung isa donation with specific based on may mga mileage or packages from individual or a company po. Doon po papasok ang corporate sponsor po natin. The next po is unahin po muna natin yung AGW donation, which is yung mga member po muna yung aanin natin once na magre-register po tayo. Pag once select po natin yung AGW donation, ito po yung makikita natin. Select po natin yung next. Pag once na select po natin yung next, makikita nyo po, meron po doon na box na member ID, gender, service, or amount. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na naka-default siya sa 150 para sa
yung ministry po natin sa YFC at sa KFC. Pero ang pinaka-minimum po talaga natin is 300 and above. Kahit 500 po or 800 or 1,000 or 10,000 ang gusto nyong i-donate, okay lang po. Ngayon po, pag once na mag-enter po tayo dito po sa member, as you can see po, ayan, ito po yung pinaka-templates na makikita nyo po once na pinili nyo po yung AGW donations. Then next po natin, ayan, for example po, yung as nakikita nyo sa screen, ang ilalagay nyo lang po is yung surname po ng member. Pag once na nilagay nyo po yung surname niya, magbe-breakdown po lahat doon yung mga list ng lahat ng apelido. For example po yung nakikita nyo sa screen, yung Doe, yung surname niya, magbe-breakdown po lahat doon yung lahat ng may surname na Doe. Ngayon, i-choose nyo na lang po doon kung saan po yung tamang pangalan po sa inyo. Doon po makikita nyo po yung details na pati yung member ID nyo, lalabas na rin po doon. Ang ilalagay nyo lang po doon is surname lang, magbe-breakdown na po yun doon, makikita nyo na po yung nasa list. Hahanapin nyo na lang po yung pangalan po ninyo doon. Then after po nyan, ma-enter nyo po yung pangalan nyo. Yan. Makikita nyo po may 350. Nasa sa inyo na po kung magkano po or kung medyo blessed po kayo, pwedeng 1,000, 10,000, kahit po 1 million pwede po. Tapos the next po nyan, pag once na enter nyo na po yung pangalan nyo, yung amount kung magkano yung dineposit or magkano po yung dinonate po, i-click po natin yung add sa bandang kanan. Pag once na na-click nyo na po yung add, makikita nyo na po yung history kung ano po yung in-enter nyo po. For example po, nakita nyo dito is kay Dawn Jane, 500. Tapos kay Doe John A is 350. Ang total deposit slip niya is 850 po. Kahit ilan po yan, dapat po kung ano yung nasa deposit slip, yun din yung mag-a-appear na amount po doon sa ni-register po natin. Dapat tally po siya, dapat bangga po siya. Kailangan po yung amount po nung ni-register nyo po doon at yung amount sa deposit slip, parehas po. Then, pag once na okay na po yan, na total naman po, i-ano na po natin yung add. Yan, makikita nyo na po yung history. Pwede na po natin i-next. Pag once na nag-next po tayo, yan po ulit. Babalik po ulit doon sa pinaka-ano niya po. Next po natin, itakil naman po natin yung donor tsaka yung corporate. Corporate sponsor po. Balik po tayo sa donations. Donation po. Yan. Pag-usapan naman po natin yung donor and corporate sponsorship. Yan. For example po yung donor tsaka donors. Ang select po natin, sunod next po natin, again, mag-aano po ulit na naka-establish naman po yung Angkop Global Walk 2023. Select po natin ulit yung donate. Right after niyan, yung sa bank details po, once sa magde-deposit po kayo, yung mga bank details, andyan na po. Same lang procedure din po sa una. Then select donation type. Ang isa-select naman po natin, yung donor or corporate sponsor po. Sila naman po yung topic natin na ang ilalagay po natin, yun sa donor po yung sinabi ko po sa inyo na they are not a member but solicited by a member of a community. Same din po sa corporate sponsor po, yan po yung pipiliin natin. Okay po, for example po kung halimbawa may sa donor naman po na nasolicita natin, ang ilalagay po natin, meron po dito yung pangalan ng company, yung email, yung amount po kung magkano po yung donate nila, tapos yung solicited by, kung sino po yung nag-solicit or yung pangalan po ng member na nag-solicit. Tapos then may makikita po kayo dun sa bandang kanan po kung certificate. Meron po siyang button doon na pag nalagyan niyo po yan ng check, may lalabas po siya ng, may prompt po yan. Then after niyan pwede yung i-choose nyo na po yung add or i-click nyo na po yung add. For example po, ito po yung si Nike. For example po, ito po yung bibigyan na namin na nasa screen nyo. For example, si donor na si Nike, nagbigay po ng 10,000. Yan, naka-indicate din po yung email ad niya. Ngayon, si solicited po, same din po.
ang ilalagay niyo po is yung apelyido muna, surname, tapos magbe-breakdown po doon yung mga pangalan ng surname na nag-solicit. Pipiliin niyo na lang po kung sino nag-solicit doon. Then po, after po niyan, pag certificate, kailangan niyo po ng certificate, i-check niyo lang po siya. Pag once na-check po yan, may lalabas po na dialog box or may magpa-prompt po na nangangailangan po ng TIN number, contact number, address. Ito po yung sa company po or sa donor po, yung details na po ito para po sa BIR exemption po. Kailangan po natin itong i-fill upan kung ano pong TIN number ng company, yung contact number po nila, pati address. Then, i-save po natin pag once na na-fill up po natin. Then, after nyan po, pag once na na-fill upan na natin, as for example in the screen po, sa nakikita nyo po, same lang din po. Pag once na na-fill upan nyo na, save nyo lang po. Then, add na lang po natin, i-choose na lang po natin yung add. Once na kompleto na po yung email, ay yung details po niyan, choose po natin yung add, then next. Okay. Ayan po, pag once nakita niyo po yung add, makikita niyo po yung history, yung breakdown niya, yung pangalan ng company, yung email add niya, kung magkano yung amount na dineposit, pati pangalan ng nag-solicit na member, at makikita niyo po na naka-check yung sa certificate po. Then, proceed po tayo sa next. Sa next, ano natin, sa process payment na po tayo. Sa pang-apat na po natin, ayan, your donation for Angkop Global Walk 2023 is now ready for payment po. Yan, makikita nyo na po kung magkano po yung binayad nyo na yung na-register nyo po kung 850. Ngayon po, may makikita kayong payment option po. May makikita pa kayo dyan na box na nakalagay po, by checking this box, you are agree to the above guidelines, terms and condition. Kailangan nyo po siyang i-check. Yung bandang kaliwa po, kailangan nyo po siyang i-check. Pag once na i-check nyo po siya, yan, kagaya po niyang nasa screen, kailangan nyo po siyang i-check sa maliit na box niya po. Ngayon, pag once na i-check nyo po yan, lalabas na po yung bank details. Kailangan niyo po siyang i-fill up. Yung date of deposit, kung kailan po kayo nag-deposit, kung anong oras po kayo nag-deposit, bank account po, for example, BDO, China Bank, GCash, or any payment po, tapos yung bank, kung anong bank yun, tapos yung reference number po. Mamaya po, mga details po niyan, itatakal po ng finance, yung mga bank accounts or yung mga details tsaka yung mga procedure kung paano po, for example po sa GCash payment tsaka sa BDO pay bills, ipapaliwanag po nila kung paano pagbayad po. Yan po. Once na na-fill up po natin yan, makikita nyo po, be check po or be conscious po kung magkano po yung amount deposited. Kailangan po parehas po dun sa na-register po natin. Then, okay na po yan. Ayan. Makikita nyo po. Tapos, pag once na may makikita po kayong submit deposit slip copy, may makikita po kayong upload na word po doon. I-click po natin yon. Pag once na na-click po natin yung upload, kailangan po yung deposit slip natin, naka-picturean po natin or kung sa gallery natin, kailangan meron po tayong screenshot ng proof of payment po natin. Kasi dito po natin i-upload yung deposit slip. Pag once na kinlik po natin tong upload, pupunta na po siya kung saan nyo sinave yung, hanapin nyo na lang po kung saan nakasave yung picture po ng deposit slip nyo. Ayan po, makikita nyo rin po dun sa bank account, yung mga bank details po ng mga, for example, sa BDO, sa China Bank, sa GCash, at sa PNB po. Then, makikita nyo po dyan, AGW Secretariat is requesting files for AGW proof of donation. Yan. Kaya po, kagaya po kung sinabi, pipindutin nyo po yung select files, i-choose nyo po. Pag once na kinlik nyo po yung select files, magkakaroon po siya ng, magpa-prompt po ulit na kung tama po ba yung, or kompleto or accurate po ba yung in-enter nyo po.
So para ma-double check nyo rin po kung tama yung details. Pag once na in-okay nyo na po yan, ayan po, lalabas na po yung pinaka transaction ID natin. Ito po yung transaction ID natin. I-screenshot natin or kailangan natin itong i-keep para for the future reference po natin to. Kasi ito po yung i-validate ni Finance kung yung transaction natin is valid po. So kailangan po natin siyang screenshot or i-keep po yung transaction ID natin. For example, ito pong green na nakikita nyo sa screen, yan po yung transaction ID po natin na reference natin sa transaction na ginawa po natin. Ayan po. Just in case po na meron po kayong katanungan or clarifications or questions, pwede po kayong mag-email or mag-message po sa AGW Secretariat at cfcncop.org po. Yun lang po at maraming salamat po. Yan, maraming salamat, Kuya Leo. And ngayon naman po, magpo-proceed po tayo for our OGD. To be presented po by Kuya Genesis. Yes, Kuya. And good evening po. I am Genesis Domingo from EDSA Department. Kami po yung team na nag-enhance po ng features and functions ng OGD. And one of its new features po ay yung ating ANCOP tab po sa OGD. Excuse me po. ANCOP tab in OGD po is designed to monitor all our programs sa ANCOP. But as of now po, since it is new sa system, ang focus po muna nito ay yung ating AGW donation monitoring. So to give you a glimpse of it po, siguro po nakikita nyo na po sa inyong mga OGD access itong ANCOP tab. Pero paano po ba natin siya gagamitin? So as of now po, ang ANCOP tab po ay makikita po natin dito sa second to the last na tab sa ating OGD access. Ito po ay available na in all OGD access, encoders and guest access. Yan. But ang kaibahan lang po sa guest access po ay viewing only and generation of reports. Wala po tayong area target fund na tab. So for encoders access lang po yung merong area target fund. So pag clinic po natin yung ANCOP tab, ang una po nating makikita ay yung dashboard. Ito pong dashboard natin is a quick view ng nangyayaring progress sa ating donation drive sa bawat area po natin. So for example, kung province po yung access natin, makikita po natin dito yung total confirmed amount sa buong province na na-accumulate. Yan. Sa habang nagre-register po or nagdo-donate yung ating mga members and leaders sa area. Kung chapter naman po yung access nyo, makikita nyo po yung contribution ng chapter nyo sa province. Yan. And meron po tayo dito tinatawag na baseline contribution and target commitment. Ito pong ating baseline contribution, ito po yung pwede po natin siya iset. Mamaya po ipapakita ko dito sa area target fund. Ito po yung pinakamalaking na raise po natin na fund sa mga previous AGW na meron tayo. So itatype po natin doon ano ba yung baseline natin, ano ba yung pinakamalaking na-reach natin, na-raise natin na fund sa mga previous. So yun po ilalagay natin na baseline contribution. Nang sa ganun po, magkakaroon po tayo ng target commitment. Ito pong target commitment natin is a challenge for us na mahigitan yung ating baseline contribution. So for example, ang pinakamalaking na-raise po ng area ay 502,000. So this year po, nag-e-aim ang area ng 700,000, parang ganun po. And ito pong total confirmed amount ay dito po natin makikita kung ilang percent na yung nare-reach natin dito sa target. Ito pong target commitment natin is independent po siya in every area. Kasi for example po, kung chapter po yung access natin, pwede rin pong mag-set si chapter ng kanilang target. Yan. Pero hindi po siya, yung mga target commitment po ng bawat area, ng bawat chapter or clusters,
ay hindi po siya nato-total dito sa target commitment ng probinsya. Yan, only the total confirmed amount ang mato-total or ang accumulate dito po sa ating dashboard kung provincial level po yung access natin. So, gano'n po. And for the cluster level naman po, kung matatanong po natin, paano 'yan, wala naman area target fund ang cluster level, view lang. So, sa cluster level po, maa-accumulate din po sa view niya yung total confirmed amount ng lahat ng chapters under the cluster. Pero ang kanya pong magiging target commitment na default ay manggagaling po sa province. So it is not necessarily na isang cluster ay ita-target niya yung target ng province, but ang makikita po natin dito ay kung ilang percent po yung na-contribute ng cluster doon sa target commitment ng probinsya. So parang gano'n po siya. Then ito pa po yung iba, quickly makikita na po natin dito ilang percent na po ng leaders at members yung nag-contribute as of now, yung nag-donate. And dito po sa baba, breakdown po ng membership contribution, the whole CFC. Ito po kasama na po dito ang leaders and members and the family ministries. Yan. Isang group din po ito na binibilang lahat ng family ministries. And then dito po sa lower left side, dito po natin makikita yung division na kung saan nanggagaling yung pinakamalaking part ng donations na nalikom natin. Like for example, ito po, most of the donations ay nanggaling sa AGW donation pa rin. Meaning, effort pa rin or generosity pa rin ng ating total membership. Kasi na-explain po kanina na kapag community members po, papasok po yan sa AGW donation. Pag non-community members, papasok po sa donors. And kapag may mga company po na nag-avail ng ating mga sponsorship packages, sila po yung nandito sa corporate sponsors. So, ayan po yung dashboard. Pupunta naman po tayo sa area target fund. Paano po tayo nagse-set ng target? Yan. Dito po sa kagaya po na na-explain ko kanina, ang baseline contribution will be the highest fund raised in previous years. So like for example, ito pong last school year, 2022-2023. For example, wala pa pong baseline yan, kaya blank. And ang target commitment last year ay 500,000. And then na-reach nila, kumbaga na-beat po nila yung 500,000 na target commitment. So nakalikom po sila ng 502,300. So this year po, this coming school year, since ang na-raise na fund last in the previous AGW ay 502,003, ang target commitment naman po ngayon nila ay 700,000 for example. Ito pong increase and decrease ay based po ito sa baseline contribution. So dahil wala pa pong baseline contribution last school year for example, ito po ay 100%. So kung sakali po next AGW natin ay magkakaroon po tayo ng bagong baseline contribution. Kung na-hit po natin yung target na 700,000, makikita po natin yung percentage from 502 to kung ilan po yung ilang percent po yung itinaas ng ating na-hit na target fund. So para mag-set po ng target, meron po tayong button dito. Yan. Tapos lalabas po itong prompt na 'to. Ang magiging default na school year po ay yung kung para saan po tayo naglilikom ngayon ng fund, which is for school year 2023 to 2024. At ang area din po, ang default area ay kung ano po yung access na hawak niyo sa OGD. For example, kung chapter access po, automatically ang area po diyan na default ay yung chapter niyo or ng province niyo. Yan. And ito po yung sinasabi ko kanina, dito po natin ilalagay yung baseline contribution and target commitment. So sa baseline contribution, ito po yung actual amount na na-raised on the previous AGW. And yung target commitment po natin, yung challenge po sa atin kung
ilan po yung gusto nating i-hit. Either same with last year or mas mataas pa. Yan, to give chance. And just click save lang po. Then ito na po, for example, ito na po yung lalabas dyan. And makikita na po natin siya na mag-a-appear dito sa dashboard. Yun, ito na po yun. So, para at a glance, makikita natin, ay, yung target commitment ko is 700,000 pero as of now, 157,000 pa lang yung nalilikom. At ito po yung mga contributors. So, ganun po, with a quick view, makikita na natin siya. And lastly po, yung ating reports, one of the most important part or yung mga bagay na napaka-importante sa ating ginagawang AGW ay yung reports. Yan. Meron po tayong 3 available reports. Ito po hindi na po tayo magma-manual na gumawa ng report. Kasi po from the HOO doon po sa present kanina kung paano mag-donate, real time po siya na maa-update dito po sa ating reports. So, kailangan lang po natin bisitahin lagi ang OGD for the encoders and for the chapter heads and leaders kung sino man po yung may mga hawak ng OGD access natin. Kailangan lang po natin lagi na mag-check ng OGD para makita dito po sa dashboard yung progress. Yun na lang po yung gagawin natin. And generate report kung gusto po nating ma-check ano na po ba yung status. For example, sa donation report, ang AGW year po, ang magiging default po niyan ay yung current, yung area, same po kanina, yung kung ano pong access nyo. And ito pong ministry, type of donation, and membership, ang default po niyan ay all. Pero, from here po, pwede na po natin siyang ma-filter kung ano lang pong ministry ang gusto nating makita. Kung gusto po nating lahat, it's okay. I-leave na lang po natin as is na naka-all po siya. Then, just click generate. Yan. So, ito po yung magiging report natin. Ayan. So, for example po, gusto lang natin makita ay YFC lang. So, pwede po natin i-select ang ministry. Anong type of donation gusto natin makita ay corporate sponsor lang. Yan, pwede po nating ma-filter dito. Membership, gusto natin makita ay leaders lang or kung members lang or both. Pwede rin po ma-filter. So, yun po. Next po is yung AGW summary report. Ganun din po, magkakaroon po tayo ng quick view. Yan. Sa contribution per area. Kung province po yung hawak natin na access, makikita po natin lahat dito ng clusters. Ayan. Then, pwede pong i-click bawat area to drill down to chapter, to drill down up and down to unit level po. Then, pwede po natin i-export. Actually, hindi na po siya PDF, CSV file na rin po siya na namin, na ginawa para mas magaan po, mas madali pong ma-export. So, CSV file na po siya. Pwede po natin ma-export ito para kung gusto po natin ng soft copy or gusto po nating i-print, pwede po. Ayan. Then lastly po yung transactional report, same with the donation report, pwede na po siyang i-filter. And ang default po niyan ay all. Yan, just click generate din po. Then lalabas po yung ating transactional report. So ganun lang po siya kadaling gamitin, titos and titas. I hope that this new Angkop tab in OGD will really help us in monitoring and pushing our donation drive in our area. Yun lang po. Maraming salamat. If ever naman po, meron tayong mga recommendations outside CFC community. Thank you, Kuya Genesis. For our third presenter naman, tawagin po natin si Ate Lian para sa ating finance po. Mute mo. Open siya. Ate Lian. Pwede po natin siyang Yes po, ma'am. pwede po Share tayong screen lang kumuha. po.
Ayan, good evening po sa lahat. Okay, papakilala lang po ako saglit bago po tayo mag-present. Ako po si Leian from Anco Finance, and ito pong ipapresent namin is for reminders lang po sa regarding po finance concerns po. So, share screen. Slideshow. Ayan. So for AGW remittance po, remind lang po namin ang lahat na meron po tayong 3 bank na official for AGW remittance, yung BDO, PNB, and China Bank. And now pwede na ding sa GCash Bills Pay. Ayan. So, itong for BDO naman po, pwede tayo online, pwede tayo over the counter, and pwede din po na BDO Bills Pay ang gamit natin para mas mabilis ma-recognize yung donation coming from the area. Bakit po? Kasi po makikita agad ng finance kung saang area galing yung donation. So, pag i-fill out nyo lang po ito, pagka cash transaction, pagka cash naman po, kulay blue po yung i-fill up natin. Tapos, yung check naman is yung kulay yellow po na transaction slip. So, i-fill out lang po natin, yung check natin yung bills payment, tapos yung company name, CFC Ancop Global Foundation Inc., tapos date kung kailan po tinransact or nag-deposit, institution code, tsaka yung product code. Ito po ay importante na mailagay natin sa transaction slip para po ma-recognize at as AGW donation po siya. Yung institution code niya po is 0308 and yung product code naman niya is 418. So itong subscribers account number po, bawat area po ay meron pong nakalaan sa kanila na subscribers account number. So sa susunod na mga slides po makikita po natin kung ang Cavite po ay kung ano po yung subscribers account number The nila. recording has stopped. So, ito namang subscribers account name, reminder po sa lahat na ang ilalagay po natin dito is yung complete name ng donor or company na solicit natin. So, kung ano po yung nakalagay dyan, yun po yung meaning po, yun po yung pangalan na reflected po sa resibo na i-issue natin. So, yun lang po for ito po yung mga subscribers account number sa bawat area. So, makikita natin meron dito yung Cavite. Ipapadala naman nandun na to naka-attach sa AGW kit natin. So, makikita nyo po doon kung ano po yung subscribers account number na naka-assign sa area natin. So, next po is pwede na din pong mag-donate through via GCash Bills Pay. So, para po mas makita natin kung paano, ito po yung video. So, ayan po, yun po yung way kung paano po mag-donate through GCash Bills Pay po.
Ito po naman is example po ng official receipt natin na electronic na po siya. So, electronic receipt na po yung ini-issue natin sa lahat po ng donors na nagdo-donate po sa atin sa AGW at sa lahat ng programs ng ANCOP. So, ang mga details na kailangan para po ma-issue yung e-receipt is yung complete name of donors, sponsors, or company na nag-donate, complete address, PIN, contact number, tsaka email address. So, yan po yung kailangan natin kasi po para na din po sa government compliance po natin pag-submit natin ng report sa kanila or mga requirements po. So, other reminders, so donation type sa HOO po, ipaalala ko lang po ulit na ang AGW donation po is yung donation coming from CFC members. So, yung donor is yung donation coming from non-CFC members. Tapos yung corporate sponsor po, yun po yung nag-avail or nag-patronize ng mga marketing packages po natin sa AGW. So, unang-una po na gagawin po natin para po sa AGW donation is mag-bank deposit po muna tayo. So, pupunta po tayo sa bangko or mag-login tayo sa online banking para po makapag-deposit sa official AGW bank accounts. Kung alin po yung mas yung mas madali nyo pong gamitin na way to deposit, kung BDO po or PNB or China Bank or GCash. So, reminder po, halimbawa sa GCash, pagpunta nyo po sa pay bills, i-search lang yung CFC ANCOP Global Foundation Inc. And reminder po na pag nasa donor's name na po, paki-type na lang po yung member's ID number at saka yung full name po natin para po mabilis pong ma-recognize kung kanino galing yung donation. And yung mobile number, tapos yung probinsya kung saan, meron naman doon nakalagay sa drop-down natin kung anong mga areas po. And sa type of donation po, sa GCash, sa type of donation po, ang i-select po natin is events for AGW po. Kasi marami pong program si ANCOP, diba? So, meron din doon sa GCash na ibang program. So, for AGW, ang i-select po natin na type of donation is events. And type din po yung email address natin. So, unang step po para po sa donation is mag-bank deposit po muna tayo. And so, pangalawa po, mag-login na po tayo sa HOO para po encode natin yung bank details ng ating donation. So, nandyan yung date, yung time of deposit, so bank bank account. So, yun po yung kung saan po kayo nag-deposit na bank. BDO, PNB, China Bank. So, yun. Tapos, mamaya po ipapakita ko po sa susunod na mga slides yung sample ng reference number, kung ano po yung ilalagay na tamang reference number na nakalagay sa deposit slip or sa screenshot natin sa GCash transaction natin. Tapos dito sa remarks po is ilagay nyo lang po kung ano pong mga may additional ba kayong instructions, ganyan. Tapos yung contact number para po if ever po merong mga hindi klaro doon sa details na na-encode ninyo versus doon sa deposit slip, pwedeng ma-contact po through your contact number. And sa attachment naman po, reminder po sa lahat po na paki-attach po nung tamang deposit slip, kasi po kung wala pong naka-attach na deposit slip, ay magiging return po yung status ng ating HOO
donation transaction. So, next na paalala is finance will review your payment and confirm yung transaction via HOO. So, lahat na po ng donations natin, in-encourage po namin kayo na i-encode po sa HOO para po ma-review and ma-confirm po natin. No HOO encoded, no deposit slip attached, no confirmation, no official receipt po ang mangyayari. And reminder din na please keep your deposit slip until your transaction is confirmed. So makaka-receive naman po tayo ng confirmed na status dun sa HOO donation transaction natin. Reminder din na ang confirmation will take up to 14 to 19 days, working days. Kasi po, halimbawa po, meron bulk na po yung transaction na nasa HOO. So, mahirap at matagal mag-confirm, mag-review at mag-confirm na. Kasi iisa-isahin namin yung transaction versus yung deposit slip na attach ninyo. Tapos ibabangga pa sa bank monitoring ng office. And next is, once transaction is confirmed, a confirmation notice will be automatically sent to the email address used to create the transaction. So, ang makakatanggap po ng mga HOO donation transaction status is yung creator po, kung sino po yung nag-encode nung donation details. Pati na din po yung i-receipt na once confirmed na yung donation ninyo, so yung i-receipt is doon din po sa creator na email address ma-forward. And for inquiries and follow-up po sa status ng inyong payment po regarding po sa inyong mga donations, pwede po kayong mag-email at ajwtreasury@cfcancop.org. So ito po, sample ng proof of donation or mga deposit slips po. Pagka BDO po, over the counter na pag-deposit, ito pong naka-circle na red, ito po yung reference number na magre-reflect po sa bank. So, pag ito po yung nilagay ninyo na reference number, mabilis lang po namin mabangga or makita doon, ma-verify namin doon sa bank monitoring na report galing po sa bangko. And for China Bank naman po, ditong naka-circle na red, ito po yung tandaan natin na reference number. And pagka bills pay po ang gamit natin, pagka bills pay po ang gamit natin na pag-deposit or pag-donate, ang subscriber's account number po yung reference number natin. So yun po ang ilalagay natin sa HOO once na mag-encode po tayo ng reference number. Ang GCash, makikita nyo naman dyan yung reference number dito sa baba. Yan, ito pa yung mga ibang sample ng proof of donation. Yan. Pagka po, halimbawa po pag China Bank, yung gamit ninyong bangko ninyo po sa pag-deposit, yung external reference number po, yun po ang kailangan namin na reference number. So, yun po, ito po yung mga samples ng proof of donation or deposit slip para pa sa reference number na ilalagay natin sa HOO. So, ito naman po is yung mga status po, donation status po. Once makareceive kayo na confirmed status, meaning po yung payment or yung donation nyo is has been accepted and transaction is confirmed. And transaction can no longer be modified. So meaning po na review na check na verify na sa bank. So confirmed na po siya. At meron na din po itong kasamang
e-receipt. So yung wait. Ay. Yan. Pagka waitlist naman po, ito po yung nare-receive automatic ng encoder or ng creator pagka na-encode na po na-encode na po niya yung bank details ng donation natin. So meaning neto na transaction was created, tapos nandun na din po yung details ng donation natin, bank details. Ang kulang na lang is ma-confirm na lang ng Anco Finance. So, yung return po, yung return status po ng donation is once po may mga unmatched or wrong details po na nandun sa bank details na nasa HOO, versus po doon sa deposit slip na inattach ninyo. Or halimbawa po yung total ng encoded sa HOO is hindi po siya tugma doon sa total ng deposit slip na na-attach natin. So, yun po yung mga status, donation status po ng HOO. Ito naman po is yung halimbawa ng marireceive nila na email kung nag-transact or nag-encode po tayo sa HOO. Reminder lang po sa lahat na pakitingnan po yung lalong-lalo na po kung return yung status na matatanggap nila. Pakitignan po dito under payments po dito sa may green na mga columns. Dito po sa note, dito po namin ilalagay yung instruction message po kung ano po yung susunod na gagawin para po ma-confirm natin yung donation ninyo. So, yun. Ito, additional na paalala na the CFC Ancob Global Foundation Inc. is the only one authorized to issue official receipt for all AGW remittances. And next po is yung CFC areas only issue PR or provisional receipt when donations are received in cash and check. Kung halimbawa po sa household natin, nagbigay yung member, yun po yung issuehan lang po natin ng provisional receipt. Pero kung ang ibibigay na po sa atin ng member natin is yung screenshot ng proof of donation nila na nakapag-deposit na sila directly sa official bank account ng AGW, is hindi na po kailangan i-issuehan ng PR. Yan. So, CFC areas must return all released PR booklets used and unused to CAGP within 30 days from the actual day of the walk, together with a summary report in Excel file, the list of PRs used and unused, so CAGP can close its AGW books of account for external audit as required by DSWD. So, kailangan po natin yan para po makapag-audit tayo at bigay ulit ng mga requirements sa DSWD. And all CFC areas must deposit all AGW remittances to the official bank account of CAGFI in gross po, gross amount. Kung magkano po yung donation na ibinigay or na-solicit natin, yun po yung i-deposit natin sa official bank account ng CAGFI. So, yun lang po. So, dahil po may mga nag-donate na prior sa ating orientation, so galing from February to July 2023 po, hindi na po natin kailangan yun i-encode sa HOO yung mga donation na na-deposit natin ng February to July 2023. So yung mga ano na lang po, yung mga future na donations na i-deposit natin, yun po yung i-encode natin po sa HOO. So yun lang po, maraming salamat po. PITs.
So ngayon po, kung sa pagkakaintindi ko po at Ayan, thank you po Ate Lian. po kayo, Mag-proceed naman po ay- tayo sa question and answer po. baka pwedeng si Ate Lia na mag-facilitate. Ate Lian? Ate Lian? Hi ate, requesting po to facilitate po yung Q&A po. Nasa meeting lang po ako. Thank you. Ayan po. So, open na po yung floor para po kung sino po yung may question, clarifications sa lahat po ng presentation natin. Kung nahihiya pong magtanong, pwede pong mag-chat. Basahin na lang po namin. Hello po, wala po bang tanong? Naintindihan po yung lahat po ng presentation? Good evening, ako may tanong. Yes Lian. po. Yes po, Tita Tita Lalay. Lalay to. Opo, Tita Yung Lalay. yung halimbawa si member wala naman sa OGD, paano sila i-include? Sa donor, sa AGW donation, alin sa dalawa? Ayan, so Tita, dalawa po yung pwede nating gawin. So kung member na po siya, meron na po siyang members ID po, Tita, no? Wala nga siya, wala wala siya pa sa siyang- OGD. If member is wala sa Ah. OGD, saan siya ilalagay? So pwede po natin ilagay sa donor, kaso hindi siya counted, Tita. So ang pwede pong gawin para kung gusto niyo po na malagay siya sa member, pwede pong mag-ask sa MAPW po ninyo para po ma-encode yung member, pangalan ng member natin, Tita. Pero kung hindi po, kung hindi po kayo makakontak ng MAPW, pwede sa donor po siya, yung first na option natin, Tita. Donor po na donation type. Okay, sige. Thank you. Apa. Question po, at the same time kay Sister Lalay din. Before ng mga previous years, yung mga contributions natin is may account din yata na under ng CFC Cavite. So ngayon totally lahat sa Metro Manila na ang remit. Yes po, yung under sa HOO na. Wala na po yung dati natin na Cavite. Hindi na, avoid na po natin yan. Ah, Kasi andyan po yung yung bagong instruction galing po sa Manila. Sila na nga po yung nag-present today para ma-explain po na mainam sa Cavite. okay. So yung bali yung tatlong bank account at saka GCash. Yes po. Yes po. Meron po kasi ngayon facilities ang bank yung PesoNet. Kunyari ang bank mo is BPI, itatransfer mo papunta kay BDO or kay PNB or kay China Bank. Pwede po ba yon o hindi? Ate Feb? Online po ba, Tito, yung pinag-uusapan natin? Yung PesoNet, di ba? Lahat ngayon ng bank connected na using the PesoNet system. Alam ko po, Tito, pag other bank, kailangan mo pong i-enroll muna, Tito, yung, for example po, wala po siya, BPI ka po, kailangan mo pong i-enroll yung BDO bank po ng Angkop para po magamit mo po yung facility ng PesoNet, Tito. Papuntang Babi. Kunyari, enroll ko si BDO. Yes, may enrollment po yun. Alam ko po may charge din yung Tito. Hindi ko lang po sure kung pare-pareho po yung charges. Kasi po kung China Bank to BDO, alam ko po 10 piso. Okay.
Sa bills payment ba, kung gagamitin is bills pay, walang charge yun? Depende dito kung bills pay po to video bills pay, alam ko po, sure ako wala pong bayad. Pero kung other bank po, alam ko po may bayad pa rin dito. Okay. Lahat po na may tanong, magtanong na po sa angkop kanila. Mga Ay, good nasa evening po. isip Ako po po, natin. Pwede mo natin magtanong sa kanila. may additional po pala ako, yung regarding po dun sa sinabi ni Lian kanina, yung sa last po na slides. Ang ano po doon is yung from February to July. Tama po si Lian, hindi na po ipapadala. Pero kung hindi nyo pa po naibibigay sa amin, yung mga deposit slip copy nyo po, pwede nyo pong i-email dun kanina sa AGW Treasury para po ma-account pa rin po kay Cavite. So yun lang po yung additional copy. Thank you. Oo nga pala, nakalimutan ko. Hindi ko kasi naisulat doon. So, paki-email na lang po sa agwtreasury@cfcancop.org yung February to July na donation ninyo po galing po sa Cavite. Ayun, Liam, may question dito si Tito Manny. Sinagot ko na rin. Kung default daw ba yung TIN na encode, paano kung walang TIN ang donor? So kung wala pong TIN ang donor, kung hindi naman po siya nangangailangan ng certificate of donation, hindi po na natin kailangan yung TIN. Pero kung kailangan po ng donor at humingi po siya ng certificate of donation, kailangan po natin hingin sa donor yung TIN number po niya. Tapos po naka-default din po yung TIN pagka po manghihingi po sila ng certificate. Pero kung hindi naman po, hindi na po niya hihingin yun. Thank you, Tito Manny, for the question. Guys, good evening po. Pwede po magtanong? Nagtanong na pala ako. Yan po, yung tatanong ko lang po ay tungkol po dun sa kung halimbawa po, group donation. For example, more than ang donor ay puro members. Then as a group, para matulungan yung mga hirap sa technology or nagtatrack bawat per chapter or per cluster. So, paano po may account na individual po na nagbigay? So, kailangan lang po bang ilagay lahat ng member yung pong yung sa unang-unang presentation, kailangan mag-match dun sa deposit and the same reference number po yung gagamitin? Tama po ba? Yes, Tito. Kailangan po mag-match po siya doon, Tito. Dapat po, yung kagaya po ng sinabi ni Leo kanina, kung magkano po yung deposited, for example po, kahit po 10 yan or kahit 100 po yung in-encode ninyo, tapos isang deposit po siya, okay lang po yun. Basta po magtutugma po tayo kung magkano yung amount ng deposito at ganun din po yung amount nung nasa registration, ay yung nasa donation nyo po, sorry po. Yun po. Thank you po. May tanong po pala dito si Tito J, yung regarding dun sa branch transaction fee. Sa CFC Angkop po, Tito, meron po kaming special arrangement. So, dapat po wala po tayong babayaran for dito po. Kahit po sa ibang branch po tayo. Thank you po. Okay, thank you po. Question ulit. Mention kanina, di ba, merong naka-default na 150 pesos per, usually sa Youth for Christ. Tama po. Tinatry ko po ngayon, kunyari nag-donate is, meron akong 4 na anak, tapos kasama siya sa in-register namin. Pag tinatype ko yung surname na Kambang, lumalabas lang kami lang mag-asawa.
hindi lumalabas yung sa family min? Yes po Tito, kasi CFC po yung account nyo. So kailangan po yung YFC po ang Ay, yung YFC ang mag-i-encode nung sa kanya. mag-login. Apo. So kung ganun, halimbawa, nagdeposito ako sabay-sabay sa aming lahat. Papaano ang ano nun, matching? Kailangan nakahiwalay yung deposit nung sa kanila. Opo, sana Yes Tito. po, Tito. Russell. Ay, may tanong pa rin po dito si Tito Raul Tabique. Paano ipasok sa HOO ang fundraising? So Tito, depende po kung sa chapteral board ba yung fundraising nyo or sa clusteral, kung ano man po yung chapter. Pwede nyo po itong ipasok sa sa donation Tito, or kung gusto nyo naman po itong ma-account po sa per member, alam ko po may record kayo nun, kung mga member ito, pwede po itong ilagay nyo po siya ng isa-isa. Yun lang po yung suggestion ko kung kakailanganin po itong ma-account pa rin dito. Pero kung hindi nyo naman kailangan at para lang po ma-account lang po sa Cavite, isang pasukan lang po ito, ilalagay po natin sa donation. Tito Raul. Salamat. Si Tito Romel po kanina nag-raise hand. Meron po kayo question, Tito? Oo, hi, good evening. Kasi yung question ko kasi is related sa question ni Brother Tony Camba. Kasi yun nga, what if you break down kasi, paano kung halimbawa nag-deposit na, kasi di ba ang process natin is mag-deposit muna tayo, kaya kasi kailangan yung image na i-upload pagka nag-register. So, nakapag-deposito na ako, and yet combination siya ng AGW donation at donor. Paano yung magiging breakdown niya? Yan Tito, pwede po yun siya na AGW donation at saka donor Tito na donation type sa isang deposit slip po. Okay. Kaya Tito, suggestion, bago po kayo mag-deposit dito, naka-breakdown na po yung kung ano po siyang type. Kasi kung halimbawa si Tito Tony kanina, ano naman yung sa kanya, parang YFC tapos CFC. Yes, family So pin. pwede po na i-breakdown muna niya yung deposit. Pero yung sa inyo Tito na donation type lang naman ang magkaiba, kahit isang deposit slip po, pwede po yun. Okay, thank you. Apo. Tanong lang po. Yung buong material ba na present kanina, syempre hindi naman ma-memorize agad ito eh. Meron ba itong ipapadalang guide? May manual ba? Kasi yung isang presentation, hindi mo natin ma-expect makuha namin lahat yun eh. Meron ba kayo papadalang guide? Yes, Tito, meron na po yan sa AGW kit natin. At pwede din po ipadala dito sa chat. Yung yung file po. Sige po, padala na lang po para ma-download. Leo pa, attach mo ng user's guide. Excuse follow-up question. What if during the transaction nagkaroon ng problema sa connection, pwede mag-re-encode? Opo. Yes po, pwede po. So until hindi ko na, kumbaga parang until hindi ko nakukuha yung reference number,
pwede ako mag-re-encode na re-encode for the same transaction? Yes po. Pwede po. Kasi makikita naman po doon sa system kung kung halimbawa po magdoble kayo kasi nga na-interrupt yung internet connection niyo po. So i-invalid lang po yung mga nagdoble na transaction at may isang magpo-push through for successful transaction po. Or So kumbaga on our part, wala kaming ire-report na nakailang encode kami or something. Kumbaga kung alin lang yung naging successful, yun lang yung i-honor ninyo. Opo. Okay. Thank you. Lian, may question pa dito. Wait lang, si Tito Manny pala po, nakataas yung kamay. Yes, Tito Manny po. follow-up question doon kay Brother Ramal, kay si Brother Tony. Kasi dati-rati may ginagawang option na, for example, isang chapter, one-time deposit. I don't know kung na-discuss, di ko lang siguro na-capture. So lumalabas, isang receipt lang yan, di ba? So, during encoding, let's say merong 10 member yun, halimbawa, can I use the same, i-upload yung the same receipt for the 10 members? O bawat isang member dapat may sariling receipt? Ngayon kasi Tito, halimbawa po isang chapter po tapos total ng halimbawa po 10 members po. So 3,000 po yung total ng deposit nila. Pwede nyo po i-encode yung lahat ng members, yung 10 members na yon sa AGW donation po. Tapos makaka-receive po sila isa-isa ng i-receipt natin. Isang encode lang po. Pero isang attachment lang din po ng deposit. Isang attachment din lang. Okay. Yes po. Basta po, ang lagi nating tandaan, ang total ng deposit slip is same po sa total ng encode natin sa HOO. Okay. Apa. Thank you. That's Okay clarified. po. Thank you. Thank you. So meron po ditong message si Tito Ray and Tita Rosie. Clarification lang po, if yung donation ng bawat household per monthly basis submitted to PMC and issued receipt by pwede na po ba ang household leader na ang mag-encode para mabawas ang gagawin ng PMC personal encoder namin? Meron na namang PR. So question lang po tita, Tito, yung PR po bang sinasabi nyo is PR po ba ng angkop? Tito Ray and Tita Rosie. Yes. Yes, Tito, pwede na po sila ang mag-encode po nito. Pero dapat po, same pa rin po, babalikan ko lang po yung sinasabi ni Lian. Dapat po, yung deposit slip po, equivalent din po nung i-encode ninyo. Yun lang po yung reminder namin dito. Thank you po. Yes, may question ako. Yes po. Ate, kasi diba sabi mo, para mas mapabilis, yung sa isang buong pamilya, kung may member na kids, may member na YFC, may member na SFC. So parang paghihiwalayin ng deposit slip, tama? Yes po. Ang problema kasi doon, syempre hindi naman kaming magulang, wala kaming sa YFC para kumbaga ang mag-encode pa rin doon is yung head nila. Hindi ba mas napaka-hassle naman nun? Kasi iba-ibang yun hindi kami lahat ay pwede mag-encode sa one global data ng YFC. Kuya Jen, pwede pong pasagot tita? Tita, kung naka-encode po sa info system yung YFC or KFC, pwede po nating i-ask lang po sa sa leader nila or kung sino po yung encoder ng info system yung kanilang member ID. Then pwede po tayong mag-create ng members portal account ng mga bata para yung tayo pong parents ang
makakapag-access nung portal accounts nila para maka-register po sila sa HOO. Kumbaga, magka-create talaga sila ng members portal nila. Yes Each po, sila. tita. Apo. Okay. Pati yung kids. Opo, tita. Ang lapit naman, pati As kids lang ah. yung Yeah. As ko lang Sabi ko din, sa- yung KFC ba may sarili ding members portal? Pwede rin sila Meron po, Tita, mag-create. tita. meron Pwede yan. po. Pwede pong gumawa, tita. Okay. Sige, thank Meron you. sila. Thank you. Question ulit. Thank you po. Kung kunyari 3 deposit slip yung ginawa ko, pwede bang isang encodan with 3 attachment? Hindi po, tito. Isang 1:1 lang? deposit slip, isang encode po, isang TID number po. Basta dapat ang naka-upload ko, isa lamang. Kung ilan yung content kung ilang donors yung nandun sa ilang nag-donate dun sa particular deposit slip, yun na yun. Kung kunyari I have 3 deposit slip, dapat 3 beses ako mag-encode. Yes po. Okay. Pero to clarify po, tito, not necessarily isang tao po sa isang deposit slip. Yes, Apo. kasi minsan halimbawa, nag-deposit ako ngayon, tapos bukas ulit, isang araw ulit. On that 4th day pala ako mag-i-encode para sabay-sabay. Hindi po pwede palang isang encode lang na 3 attachment. Dapat kung may 3 attachment ako, 3 encode din. Yes po, tito. Ano kasi yung tito? Per TID reference. Question ulit, Peb. Kay Peb. Sige ka. Yung tanong ni Brother Ray San Pedro, yung mga in-issue na PR, yung mga nag-submit sa office. So, iba ako mag-i-encode nun kasi ako nakakalam kung sino-sino yun. At saka ipiprepare ko pa yun ng cheque kasi na-deposit na yun sa Cavite account. Yes, tita. Tama, Peb? Tama po. Tama, tita. Tama. Kung halimbawang multiple name, pwede pa rin siya mag-donate. Halimbawa, 3 beses si member, 3 beses siya nagbigay. Pwede siyang 3 pangalan ulit, papasok sa OGB. Hindi siya magkakaproblema. Pwede, tita. Pwede same name, tita. Isa rin po isa pa rin po magre-reflect na name. Siya lang po yun. Okay. Sige. Thank you. Welcome po. Kuya Leo, meron po ditong question. Ipakitype na lang po yung email address po ng secretariat, yung para po kay Tito Phil Balat. Pa-message na lang po dito para po meron silang makita po nila kung saan sila pwede mag-email. Thank you po. Sige po, ate. Thank you po. May mga question pa po ba tayo? Saan namin pwedeng hingin makukuha yung- yung Ay, sorry. Kanina pwedeng hingin yung AGW kit kung nasan yung copy ng presentation. Same question pala kami. Actually, dito naka-upload na po ito sa Metro Manila, Cavite province area, no, Luzon. Tama ba, Kuya Leo? Naka-upload na po yung kit natin sa sa sabihin natin retrain po Yes ang po, ating ate. mga I-ano ko na lang po. I-attach ko na lang po dito sa GC. Sa chat po. Sige po, pa-resend na lang din po dun sa Luzon yung kit natin. Yan! Jackie, magpunta ka Sige dito po. yung summer. Sisend ko na lang po, ate. Wala po yata kaming access doon, kaya pa-send na lang. Sige Dito po. na lang muna, Leo, pa-send dito sa natin. Sa GC po. Dito po sa chat po. Opo, dito sa chat para po makopya nila. Thank you Sige po. po.
So, any question pa po? Additional question. Based kasi dito sa kung natin na to, yung pag-i-input, pag-register is up to the member level. So yung member mismo, concern ko lang kasi is ano yung magiging proseso in case member siya and yet na-select niya is as donor. Pero member siya, nasa OGD siya, kaya alam na yung sa selection type is donor yung na-select niya, at naging successful yung transaction. Paano yung magiging proseso para makorek yun? Actually, Tito, pwede po kayong mag-email para po makorek na lang po siya, Tito. Tapos, ika-cancel na lang po yung nasa donor. O kaya lang po, kasi ang concern namin is yung member mismo yung nagkamali. Hindi namin alam yon. Actually, may mga hihingi naman po sa kanya yun eh. Bago po siya magtuloy. So doon pa lang po makikita niya na po na mali po yung pinapasok niya. Kasi po hihingin po siya ng donation claim, tapos hihingin din po siya ng solicited by. So makikita niya na. Pero kung ganun po yung mangyayari at sinagot niya po rin lahat yun, tapos nagkamali po talaga siya, pwede po yun mag-email sa AGW Secretariat po. Or kaya po, doon sa binigay po kanina ni Lian, yung AGW Treasury, para po makorek po natin siya. Okay. Thank you. Additional po, Tito. Pero actually, Tito, okay lang din naman po yun na donor type yung ma-select niya. Kasi kung ilalagay niya po sa donor ay name niya, ang ilalagay niya rin naman po sa solicitor ay name niya. So makakount pa rin po siya as contributor sa area. No problem po dun. So counted siya as AGW donation? Hindi po. Counted siya as donor, Tito. Donor? Pero counted po siya as contributor doon naman sa po. area. Sa area. Opo. Kaya lang, yun nga lang, yung statistics lang yung Opo, statistics lang po ng ng donation type. Bali, maiksi pa lang, Tito. Thank you. Yes, ta. Yung bang sponsor, meron siyang amount? Meron siyang amount na specified na dapat ibigay ni sponsor? Alam ko po, tita, meron kasi po may bracket po siya. Nasa AGW kit ba yun? Okay. So pagka kunyari wala mababa, hindi siya umabot dun sa amount, sa donor lang siya papasok. Opo. Okay. Thank you. Sa pantanong, pagka donor, pwedeng humingi ng certificate. Yes po. Okay, thank you. Provided meron siyang team. Ganun, okay. Meron pa pong mga question. Ito pa. Sorry so kumbaga kung magkakasama kami sa area, let's say ang naging option is yung household head ang magre-register sa mga household members niya, pwede yun? Kita niya yung mga members niya? Makikita niya? Yes po, Tito. For example po, basta same unit po sila naka-encode, makikita po niya lahat ng members within the unit. Unit level, not area level. Apo, that area level. Kahit member ka po, Tito, kung naka-encode ka po sa ganitong specific unit, pwede mo pong i-register yung mga ibang kasama mo within the unit. So it's either the household head or the unit head ang mag-encode para sa mga members niya, para i-consolidate na lang niya. Pwede po yun, Tito.
So hindi siya, let's say, doon siya nagbigay sa kabilang unit, hindi niya makikita. Hindi Hindi makikita ng po. kabilang unit. Opo. I see. Okay. Thank you. Kung chapter po, Tito, kita niya po lahat. Per Yes. chapter. Okay. So yung hierarchy pa na masusunod. Yes po, Tito. Okay. Thank you. Ganun din po nagwo-work sa ministries para para clear lang. So kung sa chapter po naka-encode yung bata, makikita niya po yung lahat ng co-members niya or leaders within the chapter. So ganun po. So, kasi yung yung concern nga kanina ni Brother Tony, what if the deposito na niya pero magkaibang ministry? Can they use the same deposit slip? Maglalagay lang ng note? Ate Feb, paano po yung natin dun? Kasi naka-deposit na daw. For instance na naka-deposit na pero kailangan palang So Isa pwede nasa bang YFC, gamitin? isa nasa KFC. Yun yung Kaya tanong. nag-deposito ko na, kumbaga nag-deposito ako sa family eh. Dito makaka-cancel, mare-reject ka. So ano mangyayari? Kaya lang kasi naka-deposit na siya eh. Ano po, pwede po ipangalan nyo na lang dito sa Nakasilip Or ano po, Tito, isang pwede po nating gawin dyan, sa donor po ipapasok. Kaya lang po, hindi po makakount yung mga bata sa ministry. Yun yung magiging workaround doon. Kasi Opo. na-deposit na siya eh. Kasi na-deposit na po, Tito. Pero at least isang family lang naman. So sa mga next, pwede po nating ma-remind. Pero yun po yung workaround. Sa donor, ang solicitor po ay yung parent. Then yung mga donors po ay yung mga bata na names. Kasi parang ito yung kasi yung pag-mention kanina ni yung tanong nga kanina na magkakaiba sila eh. So if ever na para ma-maintain yung metrics natin, bawat ministry may kanya-kanyang deposit slip. Yes po, Tito. Kaya For now, Tito, for now. Yun We lang will, yung yun po yung nasilip din po namin yan, Tito, pero for now, since malapit na po kasi ang ating AGW, yan po muna. Pero we are trying to still enhance it na kahit CFC po ay pwede pong makita yung mga ministries under the area. So in the future. So kasi balik ganito ang mangyayari, to minimize lang kasi kung on our part kasi yung hassle na mag-fill up ka man ng iba't ibang deposit slip. So the only workaround is that isang deposit slip lang ipi-fill up namin, although na iba, yung iba doon is nasa ibang ministry, ika-count namin siya as donor na lang. Yes po, Tito. Yun po yung workaround na mabilis. So that is acceptable. Acceptable, Tito. Pero kung titingin po tayo ng reports natin, for example, na ilang members of the family ministry ang nag-donate, hindi po sila mare-reflect. Kasi counted siya sa area as donors. As donor, opo. Okay, thank you. Gawin mo na lang May request ang Cavite, Genesis. Tita, Kasi nasilip namin dun sa OGB, sector ang category, sector lang 1, 2, 3, 4. So pwede bang per chapter? Ang alin po, Tita? Yun sa angkop, sa OGB. You mean yung OGB ng pag-set po ng target, Tita? Oo, nakalagay doon apat na sector lang. Hindi ba pwedeng chapters? Sector. Ano pa yung inopen na access, Tita? Province? Yung nakita ko nga apat na sector lang yun. Pag inopen mo yung basta ilan nakita ko. Apat na sector. I mean, yung OGD access po na inopen nyo, Tita, ay province level na access province, po? Province. Okay. Kasi, Tita, ang down po ni province ay sector. So, kung ang mag-open po ng access ay chapter head, well, chapter level po siya. Ganun lang po siya, Tita, pababa. Pero talagang sector lang siya. Pero di ba pag clinic mo yun, mabibreak niya yung clusters? Ma-drill down naman po yun. Pag clinic niyo po, Sister Lala, yung sector lalabas yung down grade. Oo. Sige. Okay. Thank you.
So, any more question pa po? Kung wala na pong question, pwede nyo na po, nalagay na po lahat dito sa chat box, yung mga hinihingi po natin dito. Nandito na po yung HOO presentation, pati po yung AGW remittance, at pati po yung kit. Pwede nyo na pong i-download. Mga one question na lang po. Baka po meron pa. May nabasa pa ako, Ate Feb, na question dito sa chat box. Yung e-cert digital na lang po ang provide direct sa email na enrolled, registered. Yes. Yung certificate po ba ng donation, hard copy po yung certificate of donation, yung electronic natin is yung receipt po natin. Tito CJ? Yung Ay, Tito J and April pa. Opo, okay Tito po. J, Thank you po. yung Thank you pong po. e-receipts po, papadala po sa email na provided nyo. Yun naman pong certificate, kung ano po yung nilagay nyong address po doon, doon na po siya isi-send yung original certificate. Thank you po. Okay po, copy po. Thank you. Kuya Jen, may tanong po. Family mean ba papasok din sa sector? Kuya Jen. What do you mean po, Tita? Tito Jojo, tsaka Tito Chona. Yung mga donations ng ng family meal, maka-count ba siya sa sector? Yes Per po, Tita. sector? Opo. Maka-count po siya. Then pag nag-generate po tayo ng report, makikita po natin doon yung mga specific family ministries na contributors. Under the sector. Under the sector. Under ng cluster. Yes po. Thank you. Question. Yes, ito. Hello, example kasi kami kasi ay apat, isang anak ko YFC, isang SFC. So kung pwede ba kasi kami kung more than ng 300, ang ilalagay na lang namin diyan. Ano ba, example, tigo 1,000 kaming tatlo. Sa donations na lang namin ilalagay lahat. Mas okay po sana, Tito, kung sa sa AGW donation para makita po natin din. Mag-reflect din po sa report. Kasi kung sa donor po natin ipapasok, papasok po talaga as donor. Hindi rin po magre-reflect yung So anong names ilalagay natin namin doon? sa report. Separate deposit slip po talaga, Tito, para maka-create po ng separate din na transaction sa HOO. Okay, noted. Thank Pero you. kung para less hassle po sa pag-deposit, pwede naman pong GCash. GCash. Opo. May charge lang kasi para GCash. screenshot na lang po yung transaction sa GCash, tas yun po Kasi yung proof of donation. mag-deposit kami, yung family namin, di ba? Ganon. Tapos, okay. Wala yung yung mga corporate donors. So parang sa ngayon kasi 'di ba kailangan sila rin ang mag-i-encode or sila rin yung magde-deposit sa sa bank. Pwedeng Tita, regarding sa sa mga corporate sponsor. Kung sa inyo po nagbigay, kung sa solicitor po nagbigay yung corporate sponsor, pwede naman pong si solicitor ang mag-deposit. Pwede rin pong si sponsor na mismo yung mag-deposit para yung deposit slip na lang po ang ibibigay sa solicitor. Then si solicitor naman po ang mag-encode nun sa HOO. Pero minsan tinatanong ng solicitor ng Receipt. saka hindi nagtatanong ng
ng bank accounts. Hmm. Sila Ayun. nagtatanong ng bank account para direkta silang naghuhulog. Opo. Yes, Yes po. dito kasi mas better po na direct na lang sa kanila then yung proof of donation na lang po yung ibibigay sa atin. Para hindi na po din kayo mag-issue ng PR. In-code na lang po yung sa inyo para ma-account po sa Cavite yung donation nila. Pa. Ay, confirm ko lang ulit. Halimbawa from PNB to to China Bank or Wala. to BPI, wala nang service charge. Tama ba yung understanding ko? Magkaiba, Tita Chona? Oo. Yes. Magkaibang bank po? Halimbawa, fund transfer lang ang, di ba sa banko, pwedeng fund transfer. Halimbawa from my personal account, then pa-transfer sa account ni CFC Angkop. So yun, wala nang service charge. Klaro ko lang, tita, ha. Yung kanina po is yung walk-in po siya sa bangko. Sorry po. Yung walk-in sa bank, wala po yung payment. Pero kung bank to bank po, lahat po naniningil po sila. So lahat po may bayad pag bank to bank. Depende lang po kung pareho po ng bangko yung pagdedepositohan natin. Kung BDO to BDO, alam ko po wala pong bayad yon. Kung China Bank to China Bank, wala din pong bayad. Pero kung other banks po yung i-enroll nyo, alam ko po may bayad po siya. Pagka po online transaction. Si PNB and China Bank, hindi sila nanghihingi ng mga institution code. Alam ko po pwede nyo pong i-enroll siya, pero may bayad po siya, tita. Hindi ko lang po alam kung magkano yung singil po ni PNB to BDO. Kaya ta. Yan, may tanong po si Tito Art dito. How many days bago mag-update ang mga nasa waitlist transaction? Ayan po. So, gaya po ng nasabi ko kanina sa presentation po, 14 to 19 days po ang bago po ma-confirm. Lalong-lalo na po kung madami na yung transactions sa HOO. At depende pa din po sa na-encode natin na transaction kung ang na-attach natin is tamang deposit slip or tama yung mga details. Max po yung 14 days and to 19 days po. Sa HOO, may kailan ang start ng acceptance ng encoding at hanggang kailan? Ayan. Tita, na po, pwede na po ngayon mag-encode ng mga deposited ninyo na deposit slip at hanggang December 31, Ate Feb? Ngayon po, ang sa amin po, wala pa po kasing instruction. So, December 31 po yung close po namin sa book. Yun pa lang po yung initial namin. Tapos tuloy ko na rin po, may tanong dito si Tito Benji Perez. Yung pong DSWD po natin is ongoing po yung transaction namin, ongoing po yung application natin. So, babalikan po namin kayo kung ano na po yung nangyari sa documents po natin. Thank you po. Thank you. So, nasagot na po ba namin lahat to, Tito? Yung mga tanong dito? Kung wala na po, nandiyan na po, i-upload nyo na po, Tito, kasi para po pag nag-out po tayo, nakopy nyo na po yung mga yung mga PowerPoint po nila kanina. So, sabihan nyo lang po kung okay na.
Hindi ko lang po, sino po ang closing prayer po natin? Excuse me lang sandali. Yung in-upload ninyong permit from DSWD, parang expired. 2022 pa. Actually, Tito, kasasagot ko lang. Ongoing po siya, Tito Raul. Nasa po yung ating permit ngayon ng application. So, babalikan po namin kayo kung ano na po yung update natin regarding po dyan. Ibig sabihin, wala pang permit pala. In-upload din nyo eh. Actually bro, hanggang ang effectivity hanggang sa Wednesday, September 13. Kaya ang tanong natin ngayon, kailan ba tayo magkakaroon ng updated? Kasi i-attach natin yan doon sa ating mga solicitation letters. Ganito, Tito, advice ko lang po ngayon, kasi kami din po yung naglalakad ng DSWD certification as of now. Yeah. Siguro po after po ng September 13, baka po hindi po muna tayo pwedeng mag-solicit outside. Yun po yung gagawin natin hanggang wala pa po yung extension po na in-apply po natin. Baka yun po yung magiging advice natin as of now, Tito. Pero ngayon po, hanggang sa bukas, pwede pa po tayong mag-collect sa labas. Pero after po ng September 13, baka po maglalabas po ng memo kung ano po yung gagawin natin. So wait lang po tayo. Hindi ko po alam kung ano po yung lalabas na memo. Thank you, Tito Benji and Tito Raul. Thank you. So kung wala na po, Reminder lang po, Lalay, ikaw na po. andyan po yung sa chat box yung yung attendance capture para maano po yung attendance niyo. Sa chat box. 29 pa lang kasi nag-attendance, parang 52 tayo kanina eh. Tita Lalay? Yes po. Okay na po ba? Baka po meron pa. Hindi ko po alam kung Sir Chona, may tanong ka pa po. Okay na po. Sir Chona. Wala na po. Okay na ako, sis. Sige po. Thank you po sa lahat. Tita Lalay, sino po ba ang, hindi ko po kasi, bali napasa na lang po ito sa amin. Hindi ko po alam kung sino yung closing prayer. Ayan. Good evening po. Brother Romel, pwede. Closing prayer po. Brother Romel. Sige pa. Thank you po, Tito Roman. Welcome pa. Kapatid, damahin po natin ang proseso ng ating Panginoon. Sabay-sabay po tayo magkatanda sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Ama, nagpupulit na ipapasalamat po kami sa gabi ito. Sinamahan niyo po kami, Panginoon, para po sa aming orientation, Panginoon, para po sa bagong magiging proseso para po sa aming Angkop Global Walk, Panginoon. Sama, Panginoon, patuloy niyo po kami samahan, gabayan at patubayan ng Panginoon sa gawain ito upang matustusan namin, Panginoon,